Everyone, kamusta po kayo? Maraming salamat. Checking energies po tayo. King of Heart. Okay. Queen of Heart. Okay. Masaya, isang magandang pag-ibig, I hope kayo yan, mararamdaman nyo or yung person ninyo, mga kasama ninyo kung gusto ninyo. Kasi baka kasi in love ka sa ibang paraan, 'di ba? Nine of Diamonds. Four of Diamonds. Okay. Tingnan natin ano pa ang gustong sabihin ng card sa inyo. Okay, meron ditong Judas, My God. Always naman to. Parang yung last reading natin, parang may Judas din, I'm sorry ha. Pero, titingnan natin kung yan ba talaga or kung ano ba talaga yung gustong i-message sa inyo ng cards. Ingat-ingat sa pakikipag-sex, pakikipagtalik. Okay, maaring magkasakit. Ayan, maaring babalik ka sa dati. Okay, pwede naman heartbroken yan ng malala, ng masakit. Akala mo lang na okay ka. Akala mo lang na, alam mo yon, masaya ka. Pero, sa totoo lang, hindi talaga eh. Kasi may Judas to, baka yaya-yayain kang makipag-date, makipagkilala, alam mo yon, yung like, halimbawa, may bago kang kausap, hindi mo kilala, yan. Sample lang naman niya, huwag kayong mag-alala. Sample, may na-meet ka, pinakilala sa'yo, like nagkamabutihan kayo, yan. So, baka hindi natin masabi, baka biglang may gagawin sa'yo, yan. Kunwari, nagpapanggap na binata, yung pala may asawa. Ang Judas kasi, ang ibig sabihin ng Judas ay problema. Okay? In any way po yan, kung anong klaseng problema. Okay? So, yan po yung mga binabalaan lang kayo sa mga single dyan. Okay? So, sa mga in return, I know there's something na magbabalik kasi ang 2 kasi ay dinugtungan nito, yan. So, kung if ever may magpaparamdam sa inyong person, yung ex-person nyo, parang ganun pa rin, malala pa sa malala. Alam mo yun, malala pa sa malala yung magiging problema mo. At, alam mo yun, yung bang winasa ka niya before and then akala mo, okay na after 10 years siguro, ex mo to sa high school or sa college, nagparamdam sa'yo, and then suddenly, bigla kayong nagkapalagayan ng loob, yan. So, sabi dito, pag-aralan mo pa rin kung ano yung ikakabuti sa'yo. Minsan, wag tayong tumalon sa apoy, mga mahal ko. Sabihin na natin, mahal natin yung tao na yan. Pero, nandoon pa rin yung lagi nyong iisipin na ano ba yung ginawa sa akin ng tao na to? Alam ko masakit, mahirap mag-move on. Nandoon na tayo eh. Mahal nyo yung tao na yan. Okay? Mahirap talaga magsabi ng wala na, tapos na, okay na ako. And then suddenly, makikita mo magpaparamdam. Susuyuin ka, yan, mga kilig-kilig na naman. Yung naalala mo yung kumakain tayo sa kantin, yan. Naalala mo yon yung ganito. Yung mga tinitira kanya ng mga ganon na para ma-fall ka ulit sa kanya.
which is para sa akin na kailangan nyo pa rin pag-aralan kung ano yung dapat na or i-decision ninyo. Kasi, nung una nga, nung kayo, di ba, nasaktan ka na. So, what if na yung ngayon? Kamusta na ba siya? Yan. So, dito kasi black eh. Yan. So, like, wala siyang maganda or matinong desisyon sa ngayon. Okay? Meron kabalastugan, fertility, kalandian, mapusok, like kabastusan, yan. Yan yung mga nararamdaman ninyong dalawa. Pareho kayong gutom. Yan. So, sa mga nakakaramdam lang to, sa mga may pinagdadaanan na ganito yung pinagdadaanan ninyo. Okay? Hindi ko sinasabi lahat kayo dito. Which is kapag ganun na, ay, parang si Ma'am Miley, parang ako yung sinasabi niya, nagpaparamdam yung colleague ko or yung dati kong ex, nagpapakute-cute na naman sa akin, yan. So, baka ikaw to, 'di ba? So, pero kung sa tingin mo naman na ma-effort yung lalaki sa'yo, na wala namang record na bakit kayo nag-break, biglang nawala lang yung gana mo, bigla lang school problem, lumipat ka ng school, bahay, or etc., 'di ba? Pero alam niyo mga mahal ko, be matalino, maging matalino kayo. Alam niyo ba, kapag nag-break up kayo, dahilan ng pera, yun din ang magiging problema ninyo sa pagbabalik ninyo sa tao na yan. Kapag nag-break up kayo dahil sa babae, yun din ang magiging problema ninyo. Magiging cycle lang yan. Okay? Kapag nag-break up kayo, dahil lang sa anak, hindi niya tanggap ang anak mo at nagmakiusap sa'yo na ayusin, inigawan ka ulit, kinuha ulit ang loob mo, yan din ang magiging problema mo. Na akala mo ay okay na, na akala mo tapos na. Okay? So, 9, walang pagbabago. Ganun at ganun pa rin. Nagiging cycle yan kasi hindi ka naging matalino. Pinairal mo ang puso at yung kakatihan mo. I'm sorry sa words. Lahat tayo makate, lahat tayo may tawag ng laman, may nararamdaman tayo. But I'm just saying, maging matalino ka, protektahan mo ang puso mo. Okay? Protektahan mo ang puso mo, maging masaya ka. Na, kumbaga halimbawa, meron kasing mga exes na nagbabalikan. Meron din mag-asawa nagbabalikan. Like, halimbawa, divorce na sila, tapos biglang nagkikita, binisita ang anak, akala mo okay na, masaya ka na naman, nangarap ka na naman, magiging maayos na naman kayo. And then suddenly, pinatulan mo, nangyari na naman sa inyo. Huwag mo pagalawin yung puso mo muna. Okay lang yun, may mangyari sa inyo. Okay lang yun. Maging smart ka lang na, kumbaga, hindi na ako mahuhulog sa patibong mo. Yun. Yun ang sasabihin mo sa sarili mo. Oo, mahal ko siya, pero hindi na ako mahuhulog sa patibong mo. And then, alimbawa, eto na nga, I just want you to be prefer, mga mahal ko. Okay? Hindi ko kayo pwedeng pangunahan sa mga gusto ninyo. Gusto nyo yan. Walang masama makipag-sex sa taong mahal ninyo. Pero be a warrior. Be a wounded warrior. Okay? Be a smart warrior na hindi kailanman masusugatan ang puso ninyo. Nasugatan niya na before yan eh. Dinurog niya na yan ng paulit-ulit. Okay? Binuo mo mag-isa ulit ang sarili mo. Bago ka maging buo ulit, ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong lungkot na naranasan. Okay? Bago dumating ka sa sitwasyon na yan, kung gaano ka kalakas ngayon. At wag kang papayag sa isang iglap lang,
sa tagal ng ginugol mo para ayusin ang sarili mo, sa isang iglap lang masisira niya. Okay? Maging matalino kayo. Iba ang lalaki ngayon. Well, may mga babae rin naman manggagamit. Okay? Hindi naman lahat ng lalaki na mangloloko. So, ikaw, i-divert mo lang yan. Kung lalaki ka, kung naririnig mo ko, salamat. Kung makikinig ka sa akin. Kumbaga, i-divert mo lang yan into a woman. Okay? Kung ganun man ang nararamdaman mo, magiging matalino ka. Yun lang ang gusto ko. At ng lalaki ay sabihin na natin mapagmahal sila, marupok. Okay? Meron din yan parang baklang magmahal, bigay todo. Hindi ko naman sinasabi bakla yung lalaki ha. Ibig ko sabihin, kapag sinabing parang baklang magmahal, sila kasi, tingnan mo yung mga gay, lesbian at gay. Grabe sila magmahal, ubos. Diba? Kapag sinabi babae, para kang bakla, ubos na ubos ka, grabe ka magmahal. Diba? Meron din naman na grabe magmahal, wais naman sa pera. Diba? Wais naman sa pera. Pero kanya-kanya kasi tayo eh. Basta, i-remind nyo lagi ang sarili ninyo. Protektahan ninyo ang mga puso ninyo. Pag nandoon ka na, wala nang exit. Okay? Back to zero ka na naman. Masasaktan, madudurog. Yan. Paulit-ulit kang umiiyak na akala mo strong ka na, hindi pa pala. Yan. Ang hirap kaya mag-move on, nakakaloka. Okay, so ano ba talaga ang attention ng lalaki na to sa'yo or yung person na to sa'yo? Eight of Wands. Okay. Temperance. Okay. Diba? See? Pareho. Kaya ako dalawang cards yung ginagawa ko eh. Kasi ayoko magkamali. Gusto ko may second option pa rin ako or opinion. Eight of Wands and the Empress and the High Priestess, the Ace of Swords, Ace of Pentacles, Nine of Cups. Ayan madudurog ka ulit, masasaktan, iiyak. Yan. Masasakit na salita. Baka nga yung iba dito sa inyo, kapag nagbubuhat siya ng kamay, baka masasaktan niya kayo ulit. Ayan. Pero paulit-ulit din na tinatanong mo sa sarili mo, bakit ba mahal ko siya? Nakakaawa yung mga ganong lalaki or babae na paulit-ulit na lang kayo sinasaktan ng person ninyo, paulit-ulit kang nagtiwala, lumalaban ka na akala mo may pagbabago. 'Di ba? Yung pala parang mentally health niya yun eh. Parang hindi na kasi na parang ang isang pagkakamali pwede pa eh. 'Di ba? Ang dalawang pagkakamali okay pa eh. Pero yung paulit-ulit na lang, sakit na sa utak yun eh. Behavior niya na yun. Magsinungaling, ang may kailangan sa'yo, like sex, alam mo yun, it's kind of thing na gawain niya na talaga. Okay? Sa mga nagsasabi na, bakit ma'am kapag nakikipaghiwalay ako, ayaw naman makipaghiwalay sa akin? Kasi kailangan ka pa niya. 'Di ba? Huwag niyong bulahin yung sarili ninyo, mga ungas kayo. Huwag niyong bulahin yung, sorry sa words, but I'm sorry ha, pero hindi naman ako perfect eh. But huwag niyong paniwalaan, huwag niyong pagsinungalingan ng mga sarili ninyo.
na mahal kayo ng lalaking ganito, 'di ba? Paulit-ulit yung kasinungalingan, sinasaktan ka, hindi ka pinapahalagahan. Yan ang tingin mo na pagmamahal? I don't think so. Yeah. Sadya kasi may malalambot na puso, kagaya ng best friend ko. Malambot talaga puso nun eh. Hindi niya nakikita yung mga tao na masama sa kanya. Like, yung ex-husband niya, nakakausap niya pa. Yung kaya niya bang harapin? Yeah, para well, may dahilan kasi may bata. Naintindihan ko naman yun. Yung ex-boyfriend niya, kaya niya pang kausapin. Nahihirapan siyang mag-move on. Diba? Ay, talagang may taong ganito na katulad ni Bess. I know she's trying to enjoying her life para sa new beginning niya. Pero alam niyo mga mahal ko, minsan ang Panginoon ang gumagawa na ng paraan para salbahin tayo. Tayo lang ang umaayaw. Yes. Ako, kung sasabihin niyo ang perfect naman ni Ma'am Miley, no, hindi ako perfect. Sumugal din ako. Nagmahal din ako. Lumuhod din ako. Umiyak din ako. Galing ako sa kung ano man ang nararanasan nyo ngayon. Kaya alam ko yung sakit. Kaya sabi ko, tutulong ako sa mga taong naaapi. Tutulong ako sa mga taong nasasaktan. Kasi naramdaman ko, naranasan ko kung gaano kasakit ang lokohin ng paulit-ulit. Yes. Hanggat hindi mo ginagamitan yan na like kamay na bakal, nung ginamitan ko na nakailangan niya na, tsaka naging maayos. Kaya nga may love spell eh. By the way, ang love spell natin ay in good intention dapat. Hindi yan mag-effect kung magagamit, kung papaspell nyo yung lalaki or yung babae na like gagatasan nyo, yan, something. Dapat, di naman sa ganong gagatasan, like good intentions. Bakit ba kailangan mo siyang i-spell? Yun, dapat makita yun ng mga anghel natin na good intentions ka. So, malaking malaking pagsubok yung parang ikaw lang yung nagmamahal. Yung ikaw lang yung nagmamakaawa na mahalin ka. Ikaw lang yung lumalaban para sa pagmamahalan ninyo. Ikaw lang yung nag-e-effort sa madaling salita. But, hindi mo napapansin. Akala mo walang nagmamahal sa'yo eh. Yun din yung akala ko dati before. Na akala ko walang nagmamahal sa akin. Pero, sinasalba pala ako ng Panginoon. Tinutulungan niya ako para hindi ako malunod sa isang bangka na mali ang tinatahak ko. Diba? Maraming pagkakataon nagpakita ang Panginoon sa atin. Pero tayo lang ang may pagkukulang eh. Hindi natin napapansin yung kagad dahil sukdulan tayo ng kaligayahan, pagmamahal. Diba? Dapat pala ang love ay pantay siya. Pantay siya dapat. Ang love ay hindi siya nakakasakit. Yun yung totoong magpagmamahal. Alam mo yung pagmamahal na nag-i-effort sa'yo kahit wala kang gagawin. Alam mo yung pagmamahal na proud sa'yo. Yung mga tinatago-tago dyan, diba? Na hindi nga kayo ma-post-post ng jowa ninyo. Hindi kayo mapakilala kahit kanino. Diba? Yan ang tingin nyo ng pagmamahal. My God. Hindi kayo mabigyan ng pera. Yan ang tingin nyo ng pagmamahal. Yan bang respeto?
Sabihin nyo na bukang pera yung babae or yung lalaki man kung nangihingi siya ng pera sa ano. Pero yung pagmamahal kasi, kung ano yung kaya mong ibigay, yun ang pagmamahal. Hindi lang sex. Gumising kayo mga mahal ko, hindi lang sex ang pagmamahal. Eh di sana lahat tayo mayaman na kung magse-sex lang, kung mabubuhay lang tayo sa sex, 'di ba? Eh di sana wala na nagtatrabaho. Ay nako, ako hindi ko inuhusgahan yung mga babae nagbibigay sa boyfriend nila, nagbubuhay ng mga kung ano-ano, para lang mahalin sila ng person nila. Hindi ko rin inuhusgahan yung mga lalaki nagbibigay ng pera sa mga babae. Bakit? Yun ang way na pagmamahal nila eh. Yun naman talaga yung pagmamahal. Hindi yung plok-plok lang. Ang Diyos kaya niya binigay yung utak, linagay sa taas para maging matalino tayo bago yung mga bondat ninyo dyan sa baba ang gamitin ninyo. 'Di ba? Si utak muna bago si kepay. My God. Well, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Nakaranas naman ako. Kaya nga nandito ako to give you some advice para gumising. Kasi ako, nagsolo ako dati. Nagsolo ako. Linabanan ko yung pagkawasak ko ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tao. Ayan. So kayo, malakas kasi ako eh. Magkaiba naman kasi tayo. Kayo, sana, itong salita na simpleng salita ko, tulungan niyo yung sarili ninyo. Yung iba dyan, nagpapakamatay na. Ayan o. Magpapakamatay na, gusto magpakamatay. Yan. Pagod ka na agad. Diyos ko, isang lalaki lang, pagod ka na. Ang dami kayo nagpupunta sa akin, nagme-message. Ayan, itong December na to, puno ako sa face-to-face. So, pasensya na. Online lang talaga ako. Okay. But, syempre, yung mga tinutulungan ko, talaga yung mahal talaga, ano? Mahal nilang person nila. At syempre, yung mga mabubuting lalaki. Kapag nakita ko na mabuting lalaki talaga yung pupuntahan ninyo or yung like, papagawaan nyo ng spell or balisa, tutulungan ko talaga kayo right away. Diba? Huwag kayong mag-alala. Pero kapag masamang tao rin naman yan, mapapahamak kayo, para saan pa? Hindi ako tumutulong na ikakapahamak ninyo. Okay? So, dito, mag-ingat lang. Ayan, oh. Luluha ka na naman. Diyos ko. Intention niya na, alam mo yon, bahala kayo kung gusto nyo makipaglaro sa apoy. Enjoy na lang. Yan. Okay, so, pero to be honest, meron talaga yung kausap na iba. Bago kayo or bago, hindi lang ikaw. Nine of Cups. Okay? Mahilig yan mag-club-club, mag-party-party, inom-inom, etc. Yan. Okay? So, parang kayo din yan eh. Di ba may sekreto din naman kayo sa sarili ninyo? Eh, ganun din naman ng person na makikilala ninyo. May mga sekreto din yan sila. So, ingat na lang talaga. Okay? So, doon tayo sa abundance, sa kaperahan sa inyo. Tingnan natin kung maano yung mga abundance ninyo. Yung mga sakit na, careful lang. Alagaan yung mga sarili niyo, mga mahal ko. Alam ko mapapagod kayo dahil masyadong marami kayong gagawin this December. Ayan. So, abundance, may swerteng lalaking makikilala ka daw. Sa mga single, pwede rin. Kahit siguro sino to, kung talagang may makikilala kang lalaki, meron at meron yan, ha? Kahit may asawa ka pa, may ganun eh. Minsan, swerte din sa atin yung mga third party. Diba? Wow. So, magiging masaya ang unang December ninyo. Maraming ganap. Yan. Okay? So, makakaahon din naman sa lahat ng pangarap. Huwag ka lang daw, kumbaga, huwag ka lang
ano ba yung tawag? Yung bang makalimot. Labanan mo yung kung ano yung dapat mong labanan. Uy, meron ikakasal. Ang ganda naman. Okay, so push lang. If ever baka magpaplano kayo na magsama, itong next year or December, pwede rin yan. Yan, so may swerteng papasok sa inyo, oh, new beginning. Eh di go lang kapag sa pera to ha. Yan. Kapag sa mga single, kung may makikilala kayo na ano, push nyo yan. Baka swerte na yan. Swerte na kayo dyan sa person na yan kung sakali. But, syempre, huwag nyo kalimutan to. May warning kasi dito sa inyo. Mag-ingat pa rin kayo. Huwag padalos-dalos. Okay? Huwag nyong hayaan madurog ang puso ninyo. Protect your heart. Okay? Muli po may Tarot. Kung gusto nyo po magpa-love spell, money spell, mas maganda po magpa-reading na po kayo kasi ay mag-new year na, magbabagong taon na, yung shadow ni horse. Yes, nandyan na. Nako, more blessings sa lahat. Okay, maraming salamat po talaga. Ingat po kayo and maraming salamat. May admin po dyan. Uy, maraming natuwa sa panaginip na naginip daw. May nag-message na sumama sa balisa. Sa balisa, okay. Gawin nyo to. Lahat ng wishes ninyo, gaanin natin. I-comment nyo yan dyan. Okay, comment nyo lang po para masama ko kayo sa 2 a.m. Comment your name, birthday, plus your manifestation or wish para sa 2026. Okay, so gagawa ko ng paraan na para masama yung manifestations ninyo. Inshallah. Huwag nyo natipirin yung mga wishes ninyo. Walang bayad yan. 'Di ba? Magdasal kayo. Kung gusto nyo sumama, pwedeng 2 a.m. mag-pray kayo. Meron po talagang angel sa 2 a.m. Bukas po ang langit para sa mga dasal natin. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat.